Buod ng Ibong Adarna, Aralin 21 hanggang 25. Ang mga aralin na tatalakayin sa video na ito ay Aralin 21, Talinghaga nga ba? Aralin 22, Ang himutok ni Don Pedro. Aralin 23, Ang paghahanap sa Reino de los Cristal. Aralin 24, Pagsapit sa Reino de los Cristal. At ang Aralin 25, si Doña Maria ng Reino de los Cristal. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 21, Talinghaga nga ba? Saknong bilang 796 hanggang 831. 3 taon nang naglalakbay si Don Juan upang hanapin ang Reino de los Cristales. Ipinakita ang iba't ibang eksena ng paglalakbay, sa umaga, sa gabi, sa init, at sa lamig, habang patuloy niyang tinatahak ang malalayong bundok at kaparangan. Madalas siyang maligaw at hindi mahanap ang tamang daan patungo sa kaharian. Makikita si Don Juan na paikot-ikot, tumitingin sa magkakaibang landas at tila hindi alam kung alin ang dapat tahakin. Habang naglalakad sa gitna ng kabundukan, biglang dumating ang isang matandang ermitanyo, ang ika-4 sa kanyang makakasalubong. Lumapit ito kay Don Juan na puno ng pagod at pag-aalala. Sa tindi ng gutom at uhaw, magalang na humingi ng tulong si Don Juan sa matanda. Mapapansin ang kanyang panghihina at desperasyon. Agad na nagbigay ang matanda ng lumang tinapay, durog, kulay itim at pukbukin. Hindi nagdalawang isip si Don Juan, hindi siya nandiri at agad niya itong kinain. Laking gulat ni Don Juan dahil sa kabila ng pangit na anyo ng tinapay ay may nakatagong sarap at sustansya. Naramdaman niyang bumalik ang kanyang lakas. Pinainom din siya ng matanda mula sa isang bumbong na hindi maubos-ubos ang laman, kahit gaano karami ang kanyang inumin. Namangha si Don Juan sa kababalaghang iyon. May isa pang kahilingan si Don Juan, ang malaman kung saan niya matatagpuan ang Reino de los Cristales. Mahinahon itong tinanong ng prinsipe sa matanda. Ipinaliwanag ng ika-4 na ermitanyo na may isa pang mas matandang ermitanyo na makapagtuturo ng tamang daan patungo sa kaharian. Tinuro niya ang direksyong dapat tahakin ni Don Juan upang ito'y matagpuan. Binigyan siya ng ika-4 na ermitanyo ng isang kapirasong baro. Aniya, kapag nakita ni Don Juan ang matanda sa dulo ng landas, dapat niyang agad ibigay ang barong ito. Kapag tinanong kung saan galing, ang isasagot niya ay, sa matanda pong sugatin. Unang tanong, kung ikaw si Don Juan na pagod, gutom at paulit-ulit na naliligaw, kaya mo rin bang magpakumbaba at humingi ng tulong sa isang estranghero? Pangalawa, ano ang natutunan mo sa karanasan ni Don Juan tungkol sa hindi paghusga sa isang bagay o tao base lamang sa panlabas na anyo? Mahalagang kaisipan, ang tunay na pagkatao ng isang nilalang ay hindi masusukat sa panlabas na kaanyuan, kung kaya't walang karapatan ang tao na humusga ng kanyang kapwa. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 22, Ang himutok ni Don Pedro. Saknong 832 hanggang 856. Lubhang nahihirapan ang puso ni Doña Leonora dahil sa paghihintay kay Don Juan. Hindi nawawala sa kanyang isip ang pag-asang babalik si Don Juan. Samantala, si Don Pedro ay naghihintay rin at umaasang mamahalin siya ni Doña Leonora pagdating ng panahon. Habang may dalawang pag-ibig na nagdurusa, naghihintay at umaasa, si Don Juan naman ay may ibang babae ng pinaglalaanan ng pag-ibig. Unang tanong, kung ikaw si Doña Leonora, paano mo haharapin ang paghihintay at kawalan ng kasiguruhan sa pag-ibig?
Pangalawang tanong, makatarungan ba na umasa si Don Pedro sa pag-ibig ni Doña Leonora kahit alam niyang si Don Juan ang minamahal nito? Bakit? Mahalagang kaisipan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa tagal ng paghihintay, kundi sa katapatan at katotohanang ipinaglalaban habang lumilipas ang panahon. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 23. Ang paghahanap sa Reino de los Cristal, saknong 857 hanggang 923. Sinunod ni Don Juan ang payo ng ika-4 na ermitanyo. Muli siyang naglakbay at 5 buwan niyang tinawid ang matataas na bundok at malalalim na lambak bago marating ang tirahan ng ika-5 ermitanyo. Pagdating niya roon, kita sa kanyang mukha ang pagod at hirap ng mahabang paglalakbay. Pagkakita sa kanya ng ika-5 matanda, agad siyang pinaalis nito. Ayon sa matanda, sa buong panahon ng pananatili niya roon ay wala ni isang nilalang ang nakaalam na siya ay naninirahan doon. Ngunit hindi umurong si Don Juan. Maingat niyang sinabi na may isang matanda, ang ika-4 na ermitanyo, na nagturo sa kanya papunta doon. Inabot niya ang kapirasong baro bilang patunay. Pagkuha ng matanda sa baro, bigla itong napaiyak. Mahigpit niya itong niyakap na para bang nagbalik ang matagal nang nawalang alaala ng kapatid. Huminga siya ng malalim bago tinanong si Don Juan kung ano ang kanyang sadya. Walang pag-aalinlangan na sinabi ng prinsipe na nais niyang matunton ang Reino de los Cristales. Hindi rin alam ng ika-5 ermitanyo ang direksyon, kaya tinawag niya ang lahat ng hayop sa paligid, mga ibon, hayop bundok at maging ang kanilang hari na si Olicornio. Dumagsa ang mga ito, ngunit nang tanungin kung may nakaalam ng daan, malinaw ang sagot ng Olicornio. Wala ni isa sa kanila ang may kaalaman tungkol dito. Sa kabila ng sagot, hindi nawalan ng loob si Don Juan. Tahimik ngunit puno ng pag-asa ang kanyang puso. Naniniwalang may paraan pa para matunton ang kaharian. Sinabi ng ika-5 ermitanyo na magtungo si Don Juan sa ika-7 bundok. Doon niya matatagpuan ang isa pang kapatid, ang ika-6 na ermitanyo na may balbas na umaabot hanggang lupa. Binigyan niya si Don Juan ng isa pang baro at sinabing, dalhin mo ito, ibigay mo sa ermitanyo, baka ito na ang makapagbigay sa iyo ng tulong. Pagkatapos ay inutusan niya si Olicornio na ihatid si Don Juan sa tirahan ng kanyang kapatid at agad na bumalik para hindi siya mag-alala. Nagulat ang ika-6 na ermitanyo sa kanyang pagdating. Tumingin ito sa kanya mula sa likod ng mahabang balbas at nagtanong kung sino siya. Magalang na nagpakilala si Don Juan at ipinaliwanag ang kanyang pakay. Saka inabot ang barong bigay ng ika-5 ermitanyo. Ipinabatingting ng ika-6 na ermitanyo ang kanyang kampana at nagsidatingan ang mga ibon mula sa iba't ibang direksyon. Isa-isa niya silang tinanong kung may nakaalam sa kinaroroonan ng Reino de los Cristales, ngunit wala ring makapagsabi. Hanggang sa dumating ang isang pagod na agila. Galing daw ito sa napakalayong lugar at sa wakas ay may dala itong magandang balita. Alam nito ang daan patungo sa kahariang hinahanap ni Don Juan. Dahil dito, agad na ipinaghanda ng ika-6 na ermitanyo ang prinsipe para sa panibagong yugto ng kanyang paglalakbay. Tanong bilang 1, bakit mahalaga ang pagpapakumbaba sa pagtatanong ng tulong tulad ng ginawa ni Don Juan sa ermitanyo? Pangalawang tanong, ano ang itinuturo ng pangyayaring walang hayop ang nakaalam ng daan ngunit hindi pa rin sumuko si Don Juan? Mahalagang kaisipan, ang pagtsatsaga, kababaang loob at paghahanap ng tamang gabay ay nagbubukas ng daan tungo sa tagumpay. Korido at buhay na pinagdaanan ng tatlong prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa Kahariang Berbania. Aralin 24.
Pagsapit sa Reino de los Cristal, saknong 924 hanggang 949. Laking pasasalamat ni Don Juan nang sa wakas ay may isang makapagtuturo sa kanya kung paano makarating sa kaharian ng Reino de los Cristales. Ipinaliwanag ng ika-6 na ermitanyo na mahaba-haba ang kanilang paglalakbay at tinaya niyang aabutin ito ng 1 buong buwan. Bagaman mabagal ang lipad ng agila, tiniyak nito na ligtas at tiyak na mararating nila ang pakay. Nag-impake sila ng pagkain at kaunting gamit at agad na naghandang lumisan. Pagsapit nila roon ay takip silim at ang paligid ay tila nababalot ng mahiwagang liwanag ng dapit hapon. Paglapag nila, agad na nagpaalam ang agila kay Don Juan. Nagbilin itong magkubli sa makapal na halamanan sapagkat sa ika-4 na madaling araw ay tiyak na darating si Doña Maria, ang prinsesang kanyang hinahanap. Ikinuwento rin ng agila na silang magkakapatid ay pawang magaganda, ngunit higit na natatangi ang kagandahan at kabaitan ni Doña Maria. Dahil dito, kailangan ni Don Juan na maging maingat at mapagmatsyag upang hindi siya mabunyag sa kanyang pinagtataguan. Matapos ang huling paalala, muling pumailan lang sa himpapawid ang agila. Nagpasalamat ng taus-puso si Don Juan at tumungo sa kubling lugar, puno ng pag-asa at pananabik sa pagdating ng prinsesang kanyang matagal nang hinahanap. Unang tanong, kung ikaw si Don Juan, susundin mo rin ba ang payo ng agila kahit nangangailangan ito ng matinding pasensya at pag-iingat? Bakit? Ikalawang tanong, ano ang maaaring mangyari kung hindi sineryoso ni Don Juan ang bilin na magtago bago dumating si Doña Maria? Ano ang itinuturo nito tungkol sa paghahanda? Mahalagang kaisipan, ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nakukuha sa tapang, kundi sa tiyaga, pagsunod sa mabuting payo at paghahanda sa tamang oras. Korido at buhay na pinagdaanan ng 3 prinsipeng magkakapatid na anak ng Haring Fernando at ng Reyna Valeriana sa kahariang Berbania. Aralin 25, si Doña Maria ng Reino de los Cristal. Saknong 950 hanggang 1012. Pagkaalis ng agila, nagkubli si Don Juan sa halamanan at naghintay hanggang ika-4 na madaling araw. Tulad ng bilin, sa oras na iyon dumating si Doña Maria na napakaganda at tila umiilaw sa dapit hapon. Naligo sa bati si Doña Maria at dahil sa matinding paghanga, kinuha ni Don Juan ang kanyang damit. Nang umahon si Doña Maria at makita niyang wala ang damit, nag-init ang kanyang galit at hinanap kung sino ang may sala. Lumapit si Don Juan, nakaluhod, humihingi ng tawad at nagpaliwanag ng kanyang tunay na damdamin. Sa simula, hindi kumbinsido ang prinsesa, ngunit nang makita niya ang kababaang loob ni Don Juan, unti-unti niyang pinakinggan ang prinsipe. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Don Juan na matagal niyang hinanap ang kaharian dahil sa sinabi ng Ibong Adarna na siya at si Doña Maria ay itinadhana. Sinabi niyang hindi siya magnanakaw, kundi isang prinsipe mula sa Berbania na naghangad lamang ng pagkakataong makilala ang dalaga. Naantig ang puso ni Doña Maria, nabawasan ang kanyang galit habang nakikita niyang tapat si Don Juan. Ngunit ipinaalala rin niyang mabigat ang batas sa kanilang kaharian at maaaring maparusahan ang sinumang magnakaw ng kanyang damit. Sa kabila nito, nagpatuloy si Don Juan sa masinsinang pakiusap. Ikinuwento niya ang haba ng kanyang paglalakbay, ang paglipad mula sa ibang bayan, ang hirap na tiniis at ang pag-iisa sa kabundukan, lahat upang makita lamang ang prinsesa. Nang tuluyang lumambot ang puso ni Doña Maria, ibinalik ni Don Juan ang damit. Agad namang nagbihis ang prinsesa at maging siya ay humanga sa katapatan at kabaitang ipinakita niya. Sa wakas, tinanggap niya ang paliwanag ni Don Juan at nakitaan niya ang prinsipe ng tunay na kabutihang loob.
Samantala, nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa. Sinabi ni Don Juan na nais niyang makita ang ama ni Doña Maria Blanca upang personal na magpakilala at ipahayag ang kanyang pag-ibig. Pinayuhan ni Doña Maria si Don Juan kung paano kikilos sa harap ng kanyang mahigpit na ama. Walang iba kundi si Haring Salermo, lalo't kilala itong matalino at mapanuri. Pagdating nila sa palasyo, napansin agad ng hari ang presensya ni Don Juan. Tinawag niya ito, tinanong kung sino siya at saan nagmula. Buong galang at taas noong tumugon ang prinsipe. Ako po si Don Juan, bunsong anak ng hari ng Berbanya. Kung ikaw si Doña Maria, patatawarin mo rin ba si Don Juan kahit may ginawang mali siya? Ano ang magiging batayan mo? Pangalawa, ano ang ipinapakita ng lakas ng loob ni Don Juan sa pagharap kay Haring Salermo tungkol sa tunay na pag-ibig? Mahalagang kaisipan, sa kabila ng galit at pagkakamali, nagiging magaan ang lahat kapag may tapang na umamin, handang magpakumbaba at marunong magpatawad.